Bago tayo tumungo sa ating talakayan, hingi muna tayo ng update sa Department of Justice mula kay Yusek Margarita Gutierrez. Yusek, mas pinalakas pa ang DOJ Board of Claims. Ano po ang detalye dito? Yes, Director Cheryl, formal nang nilagdaan ng Department of Justice ang bagong Implementing Rules and Regulations o IRR ng Republic Act No. 7309 o ang batas na lumikha sa Board of Claims sa ilalim ng DOJ para tulungan ang mga biktima ng karahasan at hindi makatarungang pagkakabilanggo. Sa isang simpleng seremonyang ginanap sa Justice Hall ng DOJ Main Office sa Manila, personal na nilagdaan ang IRR ni Undersecretary Raul T. Vasquez kasama ang ilang opisyal ng DOJ. Sa bisa ng bagong IRR, mas maraming beneficiaries at uri ng krimen ang magiging saklaw ng batas kasabay ng mas pinadaling proseso sa paghahain ng claims para sa mga biktima ng hindi makataong pagkakakulong at iba pang uri ng kawalan ng katarungan. Alinsunod sa mga hamon at pangangailangan ng makabagong panahon. Ang hakbang na ito ay bahagi ng plataporma ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungo sa isang bagong Pilipinas. Kasabay ng panata ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng C. Remulla na Justice is for All. Kasabay din ito ng ika-33 anibersaryo ng DOJ Board of Claims na pinamumunuan ni Senior Deputy State Prosecutor Miguel Gudio Jr. kasama sina Deputy State Prosecutors Dina Perez at Alexander Suarez, Senior Assistant State Prosecutors Ana De Venadera bilang Chief for Administration at Jovian M. Santamaria bilang Chief for Operations. And Yusek, nagsanib puwersa naman ng DOJ at ARTA para sa mas maayos at mabilis na serbisyong publiko. Can you give us more details about this, Yusek? Yes, Joshua, tama ka dyan. Kasabay ng pagdiriwang ng buwan ng Ease of Doing Business, ngayong Mayo, nagpulong ang Department of Justice at Anti-Red Tape Authority or ARTA para talakayin ang mga posibleng hakbang at programa na magpapatibay sa kalidad ng mga serbisyo ng DOJ. Sa aking pangunguna bilang Undersecretary in charge ng DOJ Committee on Anti-Red Tape, tinalakay ng DOJ at ARTA Director General Ernesto Perez ang mga angkop at napapanahong pagbabago para mas mapalakas ang criminal justice system sa ilalim ng bagong Pilipinas sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tiniyak ng DOJ na patuloy itong gumagawa ng mga reforma hindi lang sa sariling tanggapan kundi pati na rin sa 10 attached agencies sa ilalim nito, gaya ng NBI, Public Attorney's Office, Bureau of Immigration at iba pa para mas mapadali ang proseso sa pagbibigay serbisyo sa tao. Kabilang na rin dito ang plano ng DOJ na maglatag ng isang online payment system para sa mas madaling paraan ng pagbabayad ng publiko sa mga serbisyo ng kagawaran na may kaukulang singil. Samantala, ipinaabot ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng C. Remulla ang kanyang labis na pasasalamat sa walang sawang suporta at gabay ng ARTA sa kagawaran ng katarungan. Ang mga hakbang na ito ay alinsunod sa Republic Act No. 11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Alright, maraming salamat, Yusek Marge, sa mga ibinahagi mo sa aming update mula sa Department of Justice.